Magandang gabi po, Mommy Rose. Ako po si Marvin, tubong San Joaquin, Iloilo, at ngayon ay nakatira na sa Maynila kasama ng aking pamilya. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili kong ikwento ito, pero nitong mga nakaraang buwan, habang nakikinig ako sa mga kwento ninyo sa YouTube channel, bigla kong naisip na baka panahon na para ibahagi ko rin ang karanasan namin. Hindi ko ito makalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Naganap ito noong Mayo 2012, kasagsagan ng piyesta sa aming barangay. Noon, kabataan pa ako at gaya ng karamihan sa mga binata sa probinsya, sabik ako sa tuwing darating ang piyesta. Sa San Joaquin, ang piyesta ay hindi lang simpleng selebrasyon. Ito ang pagkakataon para magtipon ng buong barangay, magpakasaya at magpakabusog sa iba't ibang handaan. Mula umaga hanggang gabi, maririnig mo ang tugtog ng banda, ang tawanan ng mga bata at ang walang tigil na pagdagsa ng mga bisita sa bawat bahay. Kasama ko noon ang barkada ko, sina Joel, Arvin at Liza. Tatlo silang pinakamalapit kong kaibigan mula pagkabata. Nakaayos pa kami ng plano. Pupunta kami sa bawat bahay na may handaan, titikman ang mga putahe at magpapalipas ng oras sa mga laro at palaro sa plaza. Para bang misyon namin na matikman lahat ng pagkain sa barangay. Pagdating ng tanghali, ramdam na ramdam ang init ng araw. Pero hindi iyon naging hadlang sa kasiyahan. Sa bawat bahay na aming pinapasok, iba-iba ang handa. Pansit, lechon, menudo, at kung ano-ano pa. Ang mga nanay at tatay abala sa pagsalubong ng mga bisita, habang ang mga bata naman ay naglalaro sa kalsada. Ang mga kalye ay puno ng banderitas na kumakaway sa hangin at ang amoy ng nilulutong pagkain ay parang humahabol sa amin saan man kami magpunta. Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang bahay na medyo hiwalay sa dikit-dikit na kabahayan. Hindi ito agad kapansin-pansin dahil natatakpan ng mga puno at medyo malayo sa sentro ng barangay. Ang mga bahay sa paligid ay puno ng tao, maingay at masigla. Pero ang bahay na iyon ay tahimik, tila nakahiwalay sa kasiyahan. "Uy, parang may handaan din doon," sabi ni Joel habang nakatingin sa direksyon ng bahay. Napatingin kami lahat. Ang bahay ay lumang-luma, gawa sa kahoy at may bakod na medyo mataas. Hindi ito mukhang inabando na, pero kakaiba ang aura. Habang nakatayo kami sa kalsada, ramdam ko ang kakaibang katahimikan mula roon. Parang may humihila sa amin na hindi namin maipaliwanag. "Baka may masarap na pagkain doon," biro ni Arvin, sabay tawa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kami na-curious. Siguro dahil sa dami ng tao sa ibang bahay, gusto naming subukan ang kakaiba. O baka dahil sa amoy na tila lumalabas mula sa loob. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag, pero nakakaakit. Habang naglalakad kami papalapit, ramdam ko ang unti-unting pag-iba ng paligid. Ang ingay ng piyesta ay parang humina at ang mga tunog ng tawanan at musika ay tila naiwan sa likod namin. Ang kalsada papunta sa bahay ay mas tahimik, mas malamig, at mas nakakaaliw sa isang banda. Pero nakakakaba rin. Sa isip ko, normal lang ito. Baka dahil malayo lang sa sentro, kaya tahimik. Pero sa puso ko, may kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Habang papalapit kami, naramdaman kong mas lumalakas ang amoy ng pagkain. Hindi ito ordinaryong amoy ng pansit o adobo. Para bang mas malasa, mas mabango, at mas nakakaakit. Ang barkada ko halatang sabik. Si Liza pa nga napangiti at nagsabing, "Grabe, parang mas masarap kaysa sa mga nakain natin kanina." At doon nagsimula ang curiosity na hindi na namin napigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa amin na pumasok. Hindi na namin iniisip kung sino ang nakatira doon
o kung bakit hiwalay ang bahay. Ang nasa isip lang namin, baka may mas masarap na pagkain, baka may kakaibang handa. Habang papalapit kami sa mismong pintuan ng bahay, biglang may lumabas na tao. Mainit ang kanyang ngiti at tila inaanyayahan kami na pumasok. Paglapit namin sa mismong pintuan ng bahay, biglang bumukas ang lumang pinto na gawa sa kahoy. Sa sandaling iyon, tumambad sa amin ang isang lalaki na nasa mid-40s siguro, nakasuot ng simpleng puting kamiseta at may ngiti na parang matagal nang naghihintay ng bisita. Hindi siya mukhang estranghero sa barangay pero hindi rin namin siya kilala. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang boses niya ay mainit at magiliw. "Halika kayo, mga ihot iha," sabi niya, sabay kumpas ng kamay na para bang inaanyayahan kaming pumasok. "May handa rin kami rito. Sayang naman kung hindi ninyo matitikman." Nagkatinginan kami ng barkada. Walang alinlangan si Joel, agad siyang ngumiti at tumango. Si Arvin naman, halatang sabik, at si Liza ay parang nahihila ng amoy na lumalabas mula sa loob ng bahay. Ako, bagamat may kaba, ay napilitang sumunod dahil ayaw kong magmukhang takot o mahiyain. Pagpasok namin sa bakuran, ramdam ko agad ang kakaibang atmosphere. Hindi ito tulad ng ibang bahay na maingay at puno ng tao. Tahimik ang paligid, pero hindi nakakatakot sa unang tingin. Ang mesa sa harap ng bahay ay puno ng pagkain, mga putahe na hindi ko pa nakikita sa ibang handaan. May mga mangkok ng sabaw na kumukulo pa, mga karne na tila bagong ihaw, at mga kakanin na makintab at mabango. "Pasok kayo, pasok!" Dagdag pa ng lalaki. "Masarap ang handa namin. Hindi kayo magsisisi." Habang naglalakad kami papasok, ramdam ko ang kakaibang init ng pagtanggap. Parang hindi lang basta pag-anyaya, kundi may halong pagnanais na talagang makasama kami. Ang amoy ng pagkain ay lalong lumakas at ang bawat hakbang namin ay tila mas nagiging magaan. Sa loob ng bahay, mas maliwanag kaysa sa inaasahan. May mga ilaw na nakasabit at ang mesa ay puno ng pagkain na nakahain na parang handa para sa isang malaking salo-salo. Ang mga plato at baso ay nakahanay at tila inaasahan talaga nila ang pagdating ng mga bisita. "Umupo kayo," sabi ng lalaki, sabay turo sa mesa. "Tikman ninyo ang mga handa. Hindi ito basta-basta." Hindi na kami nagdalawang isip. Ang barkada ko, sabik na sabik, agad umupo. Si Joel pa nga ang unang kumuha ng kutsara at tinikman ng sabaw. "Grabe, ang sarap!" Sigaw niya, sabay tingin sa amin na parang nag-aanyaya rin. Si Arvin naman, kumuha ng karne at agad isinubo. "Mas malasa kaysa sa mga kinain natin kanina," sabi niya, sabay ngiti. Si Liza, hindi na rin nakapagpigil, kumuha ng kakanin at agad na nilasahan. Ako, bagamat may kaba pa rin, ay napilitang sumubok. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang kakaibang sarap ng pagkain. Hindi ito ordinaryo. Para bang bawat subo ay may halong lasa na hindi ko maipaliwanag. Masarap, oo, pero may kakaibang hatak na tila gusto mong kumain pa ng kumain. Habang patuloy kaming kumakain, napansin ko ang lalaki na nakatayo lang sa gilid, nakangiti at nakamasid sa amin. Hindi siya kumakain, hindi rin siya umiinom. Basta nakatingin lang, parang nasisiyahan sa nakikita. "Masarap, di ba?" tanong niya, sabay ngiti. Tumango kami lahat. Walang makapagsalita ng maayos dahil abala sa pagkain. Sa bawat subo, ramdam ko ang unti-unting pagbabago sa sarili ko. Hindi lang ito simpleng gutom na natutugunan. Para bang may puwersa na nagtutulak sa akin na kumain pa. Ang barkada ko, halatang nahihila rin ng parehong puwersa. Hindi ko alam kung bakit,
Pero sa sandaling iyon, parang wala na kaming ibang iniisip kundi ang pagkain sa mesa. Ang ingay ng piyesta sa labas ay tuluyan nang nawala sa aming pandinig. Ang natitira na lang ay ang tunog ng kutsara at tinidor at ang amoy ng masarap na pagkain. Habang patuloy kaming kumakain, napansin ko ang kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong ilaw. Para bang masyadong maliwanag pero hindi nakakasakit sa mata. Ang bawat sulok ng bahay ay tila kumikislap at ang mesa ay parang sentro ng lahat ng liwanag. Sa isip ko, baka dahil lang sa sobrang saya ng piyesta kaya ganito ang pakiramdam. Pero sa puso ko, may kakaibang kaba na unti-unting lumalakas. Habang tumatagal, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi ko na alam kung busog na ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko pang kumain. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, halos hindi na tumigil sa pagsubo. Si Arvin, pawis na pawis, pero tuloy pa rin. Si Liza, halatang nahihila ng amoy at lasa. Habang patuloy kaming kumakain, unti-unti kong naramdaman na hindi na ito basta kasiyahan. Ang excitement ay nagiging kakaibang puwersa at ang bawat subo ay parang hindi na galing sa sarili kong kagustuhan. Habang nakaupo kami sa mesa, tuluyan nang nawala sa isip namin ang ingay ng piyesta sa labas. Ang bawat isa sa amin ay nakatutok lamang sa mga nakahain. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula, pero bigla na lang kaming sabay-sabay na kumilos. Parang may iisang utos na nagtulak sa amin na tikman ang lahat ng nasa mesa. Ako ang unang sumubo ng karne na nakahain sa gitna. Sa unang kagat pa lang, ramdam ko ang kakaibang lambot at lasa. Hindi ito tulad ng mga karne sa ibang handaan. Ang bawat himay ay parang natutunaw sa bibig. At ang sabaw na kasama nito ay may halong tamis at alat na hindi ko pa naranasan noon. Si Joel, abala sa pagkuha ng isa pang mangkok ng sabaw. Hindi na siya nagsasalita, basta tuloy-tuloy lang ang pagsubo. Si Arvin, halos hindi na makatingin sa amin dahil nakatutok sa plato niya. Si Liza, nakangiti habang kumakain ng kakanin na makintab at mabango. Sa bawat subo, ramdam ko ang kakaibang kasiyahan. Para bang hindi lang ito pagkain, kundi isang karanasang hindi ko maipaliwanag. Ang lasa ay masyadong masarap, masyadong nakakaadik. Hindi ko na iniisip kung busog na ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko pang kumain. Habang patuloy kaming kumakain, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Walang ibang tunog, kundi ang kaluskos ng mga kutsara at tinidor at ang paghinga naming lahat na tila sabay-sabay. Ang lalaki na nag-anyaya sa amin kanina, nakatayo pa rin sa gilid, nakangiti at nakamasid. Hindi siya kumakain, hindi rin siya nagsasalita, basta nakatingin lang, parang nasisiyahan sa nakikita. Sa bawat subo, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi ko na alam kung busog na ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko pang kumain. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, halos hindi na tumigil sa pagsubo. Si Arvin, pawis na pawis, pero tuloy pa rin. Si Liza, halatang nahihila ng amoy at lasa. Habang tumatagal, ramdam ko ang unti-unting pagbabago sa sarili ko. Ang excitement na naramdaman ko kanina ay nagiging kakaibang puwersa. Para bang hindi na ako kumakain dahil gusto ko, kundi dahil may nagtutulak sa akin na gawin ito. Sa isip ko, baka dahil lang sa sobrang saya ng piyesta, kaya ganito ang pakiramdam. Pero sa puso ko, may kakaibang kaba na unti-unting lumalakas. Habang patuloy kaming kumakain, napansin ko ang kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong ilaw. Para bang masyadong maliwanag, pero hindi nakakasakit sa mata. Ang bawat sulok ng bahay ay tila kumikislap
at ang mesa ay parang sentro ng lahat ng liwanag. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi ko na alam kung busog na ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko pang kumain. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, halos hindi na tumigil sa pagsubo. Si Arvin, pawis na pawis pero tuloy pa rin. Si Liza, halatang nahihila ng amoy at lasa. Habang patuloy kaming kumakain, napansin kong unti-unti nang nagbabago ang pakiramdam ng bawat isa. Hindi na ito basta kasiyahan o simpleng pagtikim ng masarap na handa. Ang bawat subo ay nagiging tila utos na hindi namin kayang labanan. Si Joel, na kanina ay masigla at masayahin, biglang tumigil sandali. Nakita kong namutla ang kanyang mukha at sa isang iglap, sumuka siya sa gilid ng mesa. Ang tunog ng kanyang pagsusuka ay kumalat sa buong silid, pero imbes na tumigil, agad siyang bumalik sa pagkain. Para bang walang nangyari, para bang ang katawan niya ay hindi kayang tanggihan ang mesa. Si Arvin, pawis na, pero hindi tumitigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang patuloy na sumasandok ng sabaw. Ang bawat subo ay parang laban, pero hindi niya kayang huminto. Si Liza, na kanina ay nakangiti, ngayon ay tila wala ng emosyon sa mukha. Basta kumakain lang, parang robot na sumusunod sa isang utos. Ako, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng tiyan. Busog na ako, pero hindi ko kayang huminto. Ang utak ko ay nagsasabing tama na, pero ang katawan ko ay patuloy na kumikilos. Ang bawat subo ay nagiging mas mabilis, mas desperado. Habang tumatagal, naramdaman ko ang kakaibang init sa loob ng katawan ko. Para bang may apoy na kumakalat sa aking sikmura at ang bawat subo ay nagiging gasolina. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na matakot, lalo akong nahihila. Ang lalaki na nag-anyaya sa amin kanina, nakatayo pa rin sa gilid, nakangiti at nakamasid. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita. Basta nakatingin lang, parang nasisiyahan sa nakikita. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang ngiti ay lalong lumalawak. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi na ako kumakain dahil gusto ko, kundi dahil may puwersa na nagtutulak sa akin na gawin ito. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, halos hindi na tumigil sa pagsubo. Si Arvin, pawis na pawis, pero tuloy pa rin. Si Liza, halatang nahihila ng amoy at lasa. Habang patuloy kaming kumakain, napansin ko ang kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong ilaw, para bang masyadong maliwanag, pero hindi nakakasakit sa mata. Ang bawat sulok ng bahay ay tila kumikislap at ang mesa ay parang sentro ng lahat ng liwanag. Sa isip ko, baka dahil lang sa sobrang saya ng piyesta, kaya ganito ang pakiramdam. Pero sa puso ko, may kakaibang kaba na unti-unting lumalakas. Habang tumatagal, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi ko na alam kung busog na ako o hindi. Basta ang alam ko, gusto ko pang kumain. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, halos hindi na tumigil sa pagsubo. Si Arvin, pawis na pawis pero tuloy pa rin. Si Liza, halatang nahihila ng amoy at lasa. Sa bawat subo na pilit kong nilulunok, unti-unti kong naramdaman na may kakaibang nangyayari sa katawan ko. Hindi na ito simpleng busog o pagod sa pagkain. Ang tiyan ko ay parang may mabigat na batong nakapatong at ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Ang barkada ko, halata ring may nararamdaman. Si Joel, na kanina ay walang tigil sa pagkain, biglang napahinto at napahawak sa kanyang dibdib. Si Arvin,
pawis na pawis pero hindi na makatingin ng diretso. Si Liza nakapikit habang kumakain para bang sinusubukan niyang labanan ng bigat na bumabalot sa kanya. Habang nakaupo ako, ramdam ko ang malamig na hangin na biglang dumaloy sa loob ng bahay. Hindi ito galing sa labas dahil sarado ang mga bintana. Para bang may presensya na dumating, isang malamig na simoy na dumampi sa balat ko at nagbigay ng kilabot. Ang mga balahibo sa aking braso ay nagsitayuan at ang puso ko ay nagsimulang bumilis ang tibok. Sa gilid ng aking paningin, tila may mga mata na nakatingin sa amin. Hindi ko makita ng malinaw, pero ramdam ko ang mga titig. Parang may mga nilalang na nakatago sa dilim ng sulok ng bahay, nakamasid sa bawat galaw namin. Hindi sila nagsasalita, pero ang presensya nila ay mabigat, nakakasakal. Si Joel, biglang nagsalita ng mahina. Halos bulong lang. May nakatingin sa atin. Napatingin kami sa kanya, pero wala kaming nakitang tao maliban sa lalaking nag-anyaya sa amin kanina. Nakatayo pa rin siya sa gilid, nakangiti, at tila walang pakialam sa sinasabi ni Joel. Habang patuloy ang kakaibang pakiramdam, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng lakas sa aking katawan. Ang mga paa ko ay mabigat, para bang nakadikit sa sahig. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang ulo ko ay nagsisimulang umikot. Hindi ko na alam kung kaya ko pang tumayo. Si Arvin biglang napahawak sa kanyang tiyan. Parang may mabigat na nakapatong sa loob, sabi niya, sabay ungol. Si Liza nakapikit pa rin, pero ngayon ay may luha ng dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya umiiyak ng malakas, pero ramdam ko ang takot na bumabalot sa kanya. Habang nakaupo kami, naramdaman ko ang unti-unting paglapit ng presensya. Ang malamig na hangin ay lalong lumakas at ang mga mata na nakatingin sa amin ay tila mas lumalapit. Hindi ko makita kung sino o ano sila, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang titig. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka hindi na kami makaalis. Ang katawan ko ay ayaw nang gumalaw at ang isip ko ay puno ng kaba. Ang barkada ko ganun din. Para kaming nakulong sa isang sumpa na hindi namin maintindihan. Habang patuloy ang kakaibang pakiramdam, napansin ko ang lalaking nag-anyaya sa amin. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Para bang nasisiyahan siya sa nakikita. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang presensya ay lalong nagbigay ng takot. Sa isip ko, gusto ko nang tumayo at umalis. Pero ang katawan ko ay ayaw gumalaw. Para bang may puwersa na humahawak sa akin, pumipigil sa bawat kilos. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, nakapikit na lang, parang sinusubukan niyang labanan ang bigat. Si Arvin, nakayuko, pawis na pawis. Si Liza, nakapikit at umiiyak ng tahimik. Habang nakaupo kami, naramdaman ko ang unti-unting paglapit ng presensya. Ang malamig na hangin ay lalong lumakas at ang mga mata na nakatingin sa amin ay tila mas lumalapit. Hindi ko makita kung sino o ano sila, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang titig. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka hindi na kami makaalis. Ang katawan ko ay ayaw ng gumalaw at ang isip ko ay puno ng kaba. Ang barkada ko, ganun din. Para kami nakulong sa isang sumpa na hindi namin maintindihan. Habang patuloy ang kakaibang pakiramdam, napansin ko ang lalaking nag-anyaya sa amin. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Para bang nasisiyahan siya sa nakikita. Hindi siya nagsasalita,
pero ang kanyang presensya ay lalong nagbigay ng takot. Sa isip ko, gusto ko nang tumayo at umalis, pero ang katawan ko ay ayaw gumalaw. Para bang may puwersa na humahawak sa akin, pumipigil sa bawat kilos. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, nakapikit na lang, parang sinusubukan niyang labanan ang bigat. Si Arvin, nakayuko, pawis na pawis. Si Liza, nakapikit at umiiyak ng tahimik. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi na ako kumakain, pero ang katawan ko ay ayaw pa ring gumalaw. Ang barkada ko, ganun din. Para kaming nakulong sa isang sumpa na hindi namin maintindihan. Sa gitna ng bigat na bumabalot sa amin, habang ang katawan ko ay tila nakadikit sa upuan at ang malamig na hangin ay lalong lumalakas, biglang may kumatok mula sa labas ng bahay. Isang boses ng babae ang narinig ko, malinaw at matatag, na agad nagbigay ng kakaibang ginhawa sa aking dibdib. "Joel! Joel! Nandito ba kayo?" Napatingin kami lahat sa pintuan. Ang boses ay pamilyar, ina ni Joel. Hindi ko alam kung paano niya kami natuntun, pero sa sandaling iyon, parang may liwanag na pumasok sa loob ng bahay. Ang bigat na bumabalot sa amin ay bahagyang nabawasan, at ang malamig na hangin ay tila naglaho. Ang lalaking nag-anyaya sa amin kanina, na kanina'y nakatayo lang at nakangiti, biglang nagbago ang ekspresyon. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Para bang hindi niya inaasahan ang pagdating ng ina ni Joel. Muli pang kumatok ang babae, mas malakas ngayon. "Joel, anak, halika na. Huwag ka nang magtagal dyan." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa aking katawan. Ang mga kamay ko, na kanina'y nanginginig, ay muling gumalaw. Ang mga paa ko, na tila nakadikit sa sahig, ay unti-unting nakabangon. Ang barkada ko, ganun din. Si Joel, na kanina'y nakapikit at halos mawalan ng lakas, biglang nagmulat ng mata. Si Arvin, pawis na pawis, ay nakatingin sa pintuan na parang nakakita ng pag-asa. Si Liza, na kanina'y umiiyak ng tahimik, ay napahawak sa braso ko, mahigpit, na para bang humihingi ng tulong. Ang lalaking nag-anyaya sa amin, biglang lumapit sa mesa. "Hindi pa kayo tapos," sabi niya, mababa ang boses, halos bulong, pero ramdam ang bigat ng kanyang tono. Sa isip ko, gusto ko nang tumakbo palabas, pero ang katawan ko ay mabigat pa rin. Ang boses ng ina ni Joel muling narinig, mas matatag, "Joel, lumabas ka na riyan." At sa sandaling iyon, parang may nabasag na sumpa. Ang bigat sa aking katawan ay tuluyang nawala at ang malamig na hangin ay naglaho. Ang mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim ay nawala rin. Ang barkada ko, sabay-sabay kaming nakabangon. Si Joel agad tumakbo papunta sa pintuan. Binuksan niya ito at tumambad ang kanyang ina, nakasuot ng simpleng duster, pawis na pawis, pero matatag ang muka. "Ano ba ang ginagawa ninyo rito?" tanong niya, sabay tingin sa amin. Hindi kami makasagot. Ang lalaking nag-anyaya sa amin, nakatayo lang sa loob, nakatingin sa amin, pero hindi na nakangiti. Ang kanyang muka ay malamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Halika na," sabi ng ina ni Joel, sabay hawak sa braso ng anak niya. "Umalis na kayo riyan." Kami, walang nagdalawang isip. Agad kaming lumabas ng bahay, sabay-sabay, parang mga batang nakatakas sa isang bitag. Habang lumalabas kami, ramdam ko ang biglang pagbabago sa katawan ko. Ang bigat ay nawala, ang sakit sa tiyan ay lumuwag, at ang malamig na hangin ay tuluyang naglaho. Pagkalabas namin, ang ingay ng piyesta ay muling bumalik sa aming pandinig. Ang tawanan ng mga bata, ang tugtog ng banda, at ang amoy ng pagkain mula sa ibang bahay
ay muling bumalik. Para bang ang lahat ng nangyari sa loob ng bahay ay isang hiwalay na mundo. Si Joel, hawak pa rin ng kanyang ina, ay nanginginig. "Ma, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yon," sabi niya, mahina ang boses. Ang ina niya, matatag, pero halatang may kaba sa kanyang mga mata. "Matagal ko nang sinasabi sa iyo, huwag kayong basta papasok sa bahay na iyon. May mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. Kami, tahimik lang. Walang makapagsalita." Ang barkada ko, halatang takot pa rin. Si Arvin, pawis na pawis, pero ngayon ay humihinga ng maluwag. Si Liza, nakahawak pa rin sa braso ko, mahigpit, na para bang ayaw bumitaw. Habang naglalakad kami palayo, ramdam ko ang unti-unting pagbabalik ng normal na pakiramdam. Ang tiyan ko, na kanina'y mabigat, ay parang bumalik sa dati. Ang katawan ko, na kanina'y ayaw gumalaw, ay muling naging magaan. Pero ang takot, nanatili. Ang lalaking nag-anyaya sa amin, naiwan sa loob ng bahay. Hindi na namin siya nakita, pero ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatingin pa rin sa amin habang lumalayo kami. Sa isip ko, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang lahat nang dumating ang ina ni Joel. Pero ang alam ko, kung hindi siya dumating, baka hindi na kami nakalabas. Habang naglalakad kami palayo, tahimik lang ang barkada. Walang nagsasalita. Ang ingay ng piyesta ay nasa paligid, pero sa loob namin, may takot na hindi maalis. At sa sandaling iyon, naisip ko, may mga bagay sa barangay na hindi dapat basta-basta puntahan. May mga bahay na hindi dapat pasukin kahit pa may handa. Pagkalabas namin ng bahay, sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Para bang may bigat na biglang nawala sa aming mga dibdib. Ang hangin sa labas ay mas mainit kaysa sa loob, pero iyon ang pakiramdam ng kalayaan. Ang mga paa ko, na kanina'y tila nakadikit sa sahig, ngayon ay muling gumaan. Ang barkada ko, halatang gulat pa rin, pero lahat kami ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Habang naglalakad kami palayo, ramdam ko ang unti-unting pagbabalik ng normal na pakiramdam. Ang tiyan ko, na kanina'y parang may batong nakapatong, ay muling naging magaan. Ang pawis sa aking noo ay natuyo sa hangin ng piyesta, pero sa kabila ng lahat, may takot na naiwan. Hindi ito basta kaba, ito ay takot na hindi ko maipaliwanag, takot na parang nakatanim na sa loob ng aking isip. Si Joel, hawak pa rin ng kanyang ina, ay tahimik lang. Hindi siya nagsasalita, pero halata sa kanyang mukha ang takot. Si Arvin, pawis na pawis pa rin, pero ngayon ay humihinga ng maluwag. Si Liza, nakahawak pa rin sa braso ko, mahigpit, na para bang ayaw bumitaw. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga tao sa paligid. Ang mga bata, abala sa paglalaro. Ang mga matatanda, abala sa pakikipagkwentuhan. Ang mga bahay, puno ng bisita. Walang nakakaalam ng nangyari sa amin. Para bang ang lahat ng nangyari sa loob ng bahay ay isang sikreto na kami lang ang nakakaalam. Sa isip ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat ang nangyari. Pero hindi ko magawa. Ang takot na bumabalot sa akin ay masyadong malakas. Ang barkada ko, ganun din. Tahimik lang kami, walang nagsasalita. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang unti-unting pagbalik ng normal na pakiramdam. Pero ang takot nanatili. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang bawat tunog ng tawanan at musika ay parang malayo, parang hindi na namin bahagi. Si Joel biglang nagsalita ng mahina. Parang normal ulit, pero bakit parang may naiwan? Napatingin kami sa kanya, walang makasagot. Ang barkada ko, tahimik lang. Ang ina niya, matatag, pero halata ang kaba sa kanyang mga mata.
Habang naglalakad kami, ramdam ko ang unti-unting pagbalik ng normal na pakiramdam. Pero ang takot nanatili. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang bawat tunog ng tawanan at musika ay parang malayo, parang hindi na namin bahagi. Sa isip ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iba. Ang barkada ko, ganun din. Tahimik lang kami, walang nagsasalita. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang unti-unting pagbalik ng normal na pakiramdam. Pero ang takot nanatili. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang bawat tunog ng tawanan at musika ay parang malayo, parang hindi na namin bahagi. Habang patuloy kaming naglalakad palayo mula sa bahay na iyon, unti-unti nang bumalik ang ingay ng piyesta sa aming pandinig. Ang mga tambol sa plaza, ang tawanan ng mga bata, at ang sigaw ng mga tindero ay muling bumalot sa paligid. Pero sa loob namin, may tahimik na kaba na hindi maalis. Para kaming mga taong nakaligtas sa isang bagay na hindi dapat maranasan. Pagdating namin sa kanto ng barangay, narinig ko ang mga bulungan ng ilang matatanda na nakaupo sa bangko. Hindi nila kami pinansin, pero malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Narinig mo ba? May mga kabataan daw na pumapasok sa bahay na iyon tuwing piyesta. Sabi ng isa. Mahina ang boses, pero malinaw sa aking pandinig. Napatingin ako sa barkada ko. Si Joel, hawak pa rin ng kanyang ina, ay nakayuko. Si Arvin, pawis pa rin, pero nakikinig. Si Liza, nakahawak pa rin sa braso ko, mahigpit, na parabang ayaw bumitaw. Ang isa pang matanda, sumagot. Matagal na yan. Simula pa noong dekada 90, may mga bisita raw na pumapasok pero hindi na nakikita ulit. Ang pamilya na nakatira doon, kakaiba. Hindi sila nakikisama sa barangay. Tahimik lang, pero may mga nangyayaring hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang kilabot na bumalot sa akin. Ang mga bulungan ng matatanda ay parang kumpirmasyon ng lahat ng nangyari sa amin. Hindi lang kami ang nakaranas ng kakaiba. May mga nauna na at may mga usap-usapan na matagal nang umiikot sa barangay. Habang naglalakad kami, narinig pa namin ang iba pang kwento. Noong 2005, may 2 bisita na hindi na nakabalik matapos pumasok sa bahay na iyon. Ang sabi ng mga kapitbahay, parang nawala sila ng walang bakas. Ang barkada ko, tahimik lang, walang nagsasalita, pero ramdam ko ang takot sa kanilang mga mata. Si Joel, lalo na halatang gulat sa narinig. Ang ina niya, matatag, pero halata ang kaba. Habang patuloy kaming naglalakad, narinig pa namin ang mga bulungan ng mga kabataan. Sabi ng lola ko, huwag daw basta papasok sa bahay na yon. May sumpa raw. Ang mga pumapasok, hindi na nakakalabas. Sa isip ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat ang nangyari. Pero hindi ko magawa. Ang takot na bumabalot sa akin ay masyadong malakas. Ang barkada ko, ganun din. Tahimik lang kami, walang nagsasalita. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang unti-unting pagbalik ng normal na pakiramdam. Pero ang takot, nanatili. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang bawat tunog ng tawanan at musika ay parang malayo, parang hindi na namin bahagi. Sa sandaling iyon, naisip ko, ang mga usap-usapan sa barangay ay hindi basta kwento lang. Totoo ang mga ito. Kami mismo ang nakaranas. Habang patuloy kaming naglalakad, narinig pa namin ang mga bulungan ng mga tao. Ang pamilya na nakatira doon, hindi lumalabas. Hindi sila nakikisama sa barangay. Pero tuwing piyesta, may mga bisita raw na pumapasok. At pagkatapos, may mga nawawala. Ang barkada ko, tahimik lang. Walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang takot sa kanilang mga mata.
Si Joel, lalo na, halatang gulat sa narinig. Ang ina niya, matatag, pero halata ang kaba. Habang patuloy kaming naglalakad, ramdam ko ang unti-unting pagbalik ng normal na pakiramdam. Pero ang takot, nanatili. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang bawat tunog ng tawanan at musika ay parang malayo, parang hindi na namin bahagi. At sa sandaling iyon, naisip ko, ang mga usap-usapan sa barangay ay hindi basta kwento lang. Totoo ang mga ito. Kami mismo ang nakaranas. Lumipas ang mga taon mula nang mangyari ang piyesta na iyon sa San Joaquin, Iloilo. Sa bawat pagdaan ng Mayo, tuwing naririnig ko ang salitang piyesta, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon. Ang bahay na hiwalay sa kabahayan, ang mesa na puno ng pagkain, at ang bigat na bumalot sa aming katawan. Ngunit sa halip na ikwento ito sa iba, pinili kong manahimik. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na kami muling bumalik sa bahay na iyon. Ang barkada ko, unti-unting nagkanya-kanya ng landas. Si Joel, lumipat ng bayan kasama ang kanyang pamilya. Si Arvin, nagtrabaho sa Iloilo City. Si Liza, nag-aral sa kolehiyo sa Bacolod. Ako naman, pinili kong lumuwas sa Maynila noong 2014, dala ang pangarap na makahanap ng mas tahimik na buhay. Sa Maynila, nagsimula akong magtrabaho sa isang maliit na opisina sa Quezon Avenue. Doon ko nakilala ang magiging asawa ko, si Maricel. Nagpakasal kami noong 2017 at ngayon ay may 2 anak na kami. Tahimik ang buhay namin dito, malayo sa mga piyesta at usap-usapan ng barangay. Ngunit kahit gaano ko pilitin, hindi ko kayang tuluyang kalimutan ang nangyari. Minsan, habang naglalakad ako sa Quiapo tuwing pista ng Nazareno, naaamoy ko ang mga pagkain mula sa mga karinderya. Bigla kong naaalala ang mesa sa loob ng bahay na iyon. Ang lasa ng karne, ang sabaw, ang kakanin, lahat bumabalik sa isip ko. Pero kasabay ng alaala ng pagkain, bumabalik din ang bigat sa tiyan, ang malamig na hangin, at ang mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim. Sinubukan kong kalimutan. Noong 2018, nagpasya akong huwag nang bumisita sa San Joaquin kahit pa may mga kamag-anak pa ako roon. Ang mga imbitasyon sa piyesta, hindi ko na pinansin. Ang mga tawag ng pinsan ko, madalas kong sinasabi na abala ako sa trabaho. Hindi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil ayaw kong muling maalala ang nangyari. Sa Maynila, natutunan kong mag-focus sa pamilya ko. Ang mga anak ko, sina Martin at Leia, ay lumalaki ng masaya. Tuwing linggo, pumupunta kami sa simbahan sa Mandaluyong at pagkatapos ay kumakain sa paborito naming karinderya. Doon ko natutunan na ang kasiyahan ay hindi kailangang manggaling sa malalaking piyesta. Minsan, sapat na ang simpleng hapunan kasama ang pamilya. Ngunit kahit gaano ko pilitin, may mga gabi na bumabalik ang alaala. Noong 2020, habang naka-lockdown ang buong bansa dahil sa pandemya, madalas akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Sa katahimikan ng bahay, naririnig ko ang tunog ng kutsara at tinidor, ang kaluskos ng mga plato, at ang bulong ng malamig na hangin. Alam kong wala iyon, imahinasyon lang. Pero sa puso ko, ramdam ko pa rin ang presensya ng bahay na iyon. Minsan, tinanong ako ng asawa ko, "Bakit parang may iniisip ka tuwing piyesta? Hindi ka ba masaya sa mga selebrasyon?" Ngumiti lang ako at sinabing, "Masaya naman, pero may mga alaala lang na mahirap kalimutan." Hindi ko na idinagdag ang buong kwento. Hindi ko kayang ikwento sa kanya ang lahat. Baka isipin niyang guni-guni lang o baka matakot siya.
Noong 2022, nagkaroon ng pagkakataon na bumalik ako sa Iloilo dahil sa trabaho. Dumaan ako sa San Joaquin pero hindi na ako pumasok sa barangay. Nasa jeep lang ako, nakatingin sa malalayong kabahayan. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang kaba. Ang bahay na iyon, hindi ko na nakita. Hindi ko alam kung nandoon pa o kung nawala na. Pero sa isip ko, kahit mawala ang bahay, ang alaala ay mananatili. Ngayon, 2025 na. Nasa Maynila pa rin ako. Tahimik ang buhay kasama ang pamilya. Ang mga anak ko, abala sa eskwela. Ang asawa ko, abala sa trabaho. Ako, abala sa opisina. Pero sa tuwing naririnig ko ang salitang piyesta, bumabalik ang lahat. Kaya ngayon, naisip kong isulat ito at ipadala sa Mommy Rose Horror Stories. Hindi para takutin ang iba, kundi para ibahagi ang karanasan na hindi ko kayang ikwento sa kahit kanino. Sa loob ng maraming taon, pinili kong manahimik. Pero ngayong may pagkakataon, gusto kong marinig ng iba ang kwento. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung sumpa ba o gawa ng tao o imahinasyon lang. Ang alam ko lang, kami mismo ang nakaranas. At kahit lumipas ang maraming taon, hindi ko kayang kalimutan. Sa Maynila, tahimik ang buhay ko. At sa sandaling ito, habang sinusulat ko ang lahat, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin. Ramdam ko pa rin ang mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim. Mga tagapakinig ng Mommy Rose Horror Stories, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na maisusulat ko ito at mababasa ni Mommy Rose mismo. Sa totoo lang, habang binabalikan ko ang lahat, may halong kaba at tawa na rin. Kasi isipin ninyo, mula sa simpleng barkadang sabik lang sa pagkain, nauwi kami sa isang karanasang parang pelikula. Ngayon, normal na lang ang lahat. Wala namang kakaibang nangyari sa buhay ko pagkatapos noon. Tahimik ang pamilya ko dito sa Maynila at tuwing piyesta sa San Joaquin, hindi na ako pumupunta. Nakiki-video call na lang ako sa mga kamag-anak habang sila ay abala sa handaan. Minsan nga, biro ko sa kanila, "Sige, kainin ninyo lahat, basta huwag kayong papasok sa bahay na hiwalay sa kabahayan." Sabay tawa. Kasi sa totoo lang, naging bahagi na lang ng kabataan ko ang karanasang iyon. Nakakatakot noong una, pero ngayon ay parang kwento na lang na pwede kong ikwento sa mga anak ko kapag gusto kong takutin sila bago matulog. Kung tutuusin, wala namang masamang epekto sa buhay ko ngayon. Isa lang siyang alaala na minsan ay bumabalik kapag may piyesta, pero hindi na ako natatakot gaya ng dati. Para bang naging normal na bahagi ng aking kabataan, isang kwento na pwede kong ikwento na may halong humor. At sa huli, natutunan ko na ang mga alaala, kahit nakakatakot, ay nagiging bahagi lang ng ating paglalakbay. Kaya nagpapasalamat ako kay Mommy Rose sa pagbasa ng sulat ko at sa mga manonood na nakinig. Sana ay magsilbing paalala ito na hindi lahat ng paanyaya ay dapat tanggapin. Pero sa parehong panahon, huwag din nating kalimutan na ang mga karanasan, kahit nakakatakot, ay nagiging normal na parte ng ating buhay kapag lumipas na ang panahon. At dito ko natatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang. Isang alaala ng kabataan na minsan ay nakapagbigay ng takot, pero ngayon ay kaya ko nang ikwento na may halong biro at pasasalamat.